Why VP Sara? Bakit daw? Refused to take her oath taking on legislative inquiry. What is the rule? Pakinggan naman natin sa attorney Rene Bueno, mga kabsat. May harang din. Pakinggan natin sa attorney Rene. Buenos dias, buenas tardes. Buenos dias, attorney. Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Yun. Dahil kanina, meron na namang mainit na usapin dyan sa mababang kapulungan sa Kongreso, na kung saan invited sa resource speaker itong ating vice-presidente sa Committee on Public Accountability. Okay? Yan. But kapuna-puna, kanina, bago mag-umpisa ang legislative inquiry, the Vice President refuses to take... Guys, sa mga nandyan pa, press 1 nga sa mga present pa sa ating live stream. Tapos huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kabsat. Okay, tuloy. Attorney Rene, pasok. ...oath or affirmation. At ang kanyang dahilan, is that the invitation sent to her was as a resource speaker and not as a witness. And because of this, sabi niya, there is no legal basis to require her to take her oath or affirmation because according sa internal rules ng House of Representatives, only the witness may be required to take their oath or affirmation before the start of the legislative inquiry. And the Vice President, being a resource speaker, is not required under the rules na mag-take ng kanyang oath or affirmation. Okay, so pag-usapan natin to, and I would give my own legal point of view. Wala tayong kakampihan dito, ha? So, ibibigay natin yung neutral na ating opinion sa pagkakataon na to. Okay, ano po ba ang naging kalakaran dyan sa House of Representatives? Kalakaran. Sa base sa mga nauna, mga nakaraang taon dyan sa House of Representatives, both the resource speakers and the witnesses are required to take their oath or affirmation before the start of the legislative inquiry. The purpose of which is to ensure that the testimony of these resource speakers and the witnesses are truthful, to ensure that their testimony are truthful and accurate. So importante kasi na makapag-take ng oath, di ba? So after during the oath, sinasabi nila na they need to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Parang hindi badiday lang. Okay, so nothing but the truth. So that is the standard procedure in every legislative inquiry. Alam nating lahat yan eh. You do not need to be a lawyer to learn about that matter. No? Kapag may legislative inquiry, dapat talaga mag-take ka ng oath or affirmation. Because, ang tanong, attorney, yung VP Sara, attorney din yun eh. attorney VP Sara, di ba? Attorney din siya. Parang wala siyang kaalam-alam, no? Binabaluktot niya. Parang attorney Harry Roque din, mahilig mambaluktot, di ba? Matragis. Sige tuloy, attorney Rene. That would ensure that the integrity, the credibility, and reliability of the legislative inquiry will be maintained. Yun. So, kailangan mo mag-take ng oath, whether you are a resource speaker or a witness. Without an oath or affirmation in a legislative inquiry, what will happen? Walang credibility yung statement mo. Walang reliability yung mga pinagsasasabi ng resource speaker. O yan, walang silbi ang pinagsasabi mo, Inday, Pusit, Sara. Ay, nako, so palpal na naman. Okay, sige. Naturing yung attorney yung VP nyo, pero walang kalam-alam. Sige, tuloy. Okay, so ako,
ito opinion ko kasi to be honest with you guys, no, at the young age, early 20s ko, I worked in Congress, no, as one of the assistants ng isang sikat na kongresista sa Bulacan. Undefeated congressman for 20 years, no. Ay, Nung wow. time ko, early age 20, mid-20s ko, sikat na sikat yung kongresista na yan. Ikat 20 or more than 20 years na siya naglilingkod sa Kongreso, undefeated. At siyempre nakakapagbasa tayo ng kanyang mga sinusulat sa Kongreso and even yung mga privilege speech niya. Minsan ako taga-type nun eh. So medyo familiar ako sa procedure sa Kongreso. And after the Congress, I also worked with the Office of the President. 3 beses po ako naglingkod sa opisina ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. So una, nung panahon ni Cory, after ko sa Congress, nagtrabaho ko sa Office of the President as head of one department, no, sa Office of the President. At pagkatapos dyan, ay ako po ay naglingkod din sa Presidente uli, na naging boss ko nung siya ay mayor pa lamang at vice presidente, walang iba kundi si Joseph Estrada. Naging technical advisor ako sa Social Security System. Welcome Op. to the future of video. Naharangan tayo ni Attorney Rene. At pangatlo naman kay Pangulo na Benigno Aquino, ako po ay kadalasan, no, miyembro at part of the official delegates, no, sa kanyang mga state visits. Nakasama ako sa Japan, sa Australia, sa New Zealand, sa Canada. Ang di ko lang nasamahan yung kay Barack Obama sa United States because it was in conflict with my previous schedule. Pero napapasama ako dyan sa mga state visit ni President Aquino nung araw. At nakakatuwa nga kasi every delegation, mga 60 lang yan, 65 eh. At nakakagulat ng ating mga kasama dyan, puro sinarasong Gatchalian, si may-ari ng Jollibee Food Corporation. Okay? So, going back, no, nabanggit ko lang, baka kasi may mga DDS na pumupuna sa akin eh, at ano daw ang naiintindihan ko dito. At ba't daw ako nagbibigay ng opinion, ano daw ba ang aking experience at tungkol sa politika, sa ekonomiya at sa batas. So siguro naman nakikita niya, kaya tinapat ko na dito yung mga libro na yun, nabasa ko na lahat sa mga DDS. Okay, so yun po ang aking karanasan sa gobyerno because I spent half of my career in the government because before I decided to go to immigration law business, nagtayo ako ng sarili kong immigration law business and then I collaborated with different immigration lawyers from Canada, from Spain, from Portugal, and from the United States of America. So, ito lang sasabihin ko sa inyo, no? Working in the government is a sacrifice. Hindi ka yayaman dyan pag matino ka. Ako, nung nagtatrabaho sa gobyerno, nangungupahan ako ng apartment. 2-bedroom apartment. Tapos, meron ako sasakyan, pero hindi bago. Luma-luma. No? Mga 5 years old, nakakabili ko. 5 years old na, na kotse. Kakarag-karag na yun. Okay, but when I entered into a business, medyo gumanda. At wala pang chismis at mga marites, walang naninira. So malinis ang yung isipan. Walang stress. So hindi katulad nung nangyari kay Dr. Willie Ong, ang sama-sama ng loob niya, no? Okay, let us pray for that person na sana gumaling siya, magkaroon ng milagro at ang prayers kasi very powerful at yun, siguro kung sabay-sabay natin siya ipanalangin, no, nang gumaling siya, pagmilagro ang ating Panginoon, at lumakas muli si Dr. Willie Ong kasi sinusubaybayan ko din minsan yan sa TikTok tsaka doon sa YouTube niya. So maraming naitulong yan sa mga kababayan natin na nakakaramdam ng sakit sa kanilang mga katawan. Okay, going back, no? So both the resources speakers and the witnesses are required to take their oath or affirmation before the start of the legislative inquiry, the purpose of which is to ensure that their testimony are credible, reliable, and also to maintain the integrity of the legislative inquiry. Pag wala yan, useless ang legislative inquiry because walang credibility. Walang reliability yung mga statement na bibitawan ng resources speaker.
gagawin lang kayong tanga niyan doon sa legislative inquiry. Okay, but however, there are exceptions, no, doon sa procedure, sa rule na yan, no? Based on my experience nung dati kung sumasama-sama sa isang kongresista dyan sa Bulacan. So sometimes they require the resource speaker who will refuse to take her oath or affirmation to submit a written declaration under the penalty of perjury. Submit ka ng written declaration mo under the penalty of perjury, and that would be a substitute doon sa oath or affirmation. So, written declaration under the penalty of perjury. Second, na naalala ko is pwede mo yang Ba, may harang din. Pangalawa. ano pa ba yung pangalawa niyan? So, pwede mong gawing conditional yung testimony of the resources speaker, no? So kung conditional yung testimony niya, magiging admissible yan kapag nagkaroon ng corroboration, no, of other evidence presented. So admissible na siya pag kinorroborate siya ng other evidence. So dalawa yan na pwedeng gawin sana ng committee, but there was a failure on the part of the committee members and the chair. Yeah, Mr. Chair. No, sana ni-require mo to submit a written declaration under penalty of perjury, no? That would serve as a substitute to the oath or affirmation. Or ginawa mong conditional yung testimony ng resources speaker. And that would be admissible only kapag na-corroborate yun ng other evidence na may pipresenta later on doon sa legislative inquiry. So medyo nakaka-stress lang pala, no, pag manonood ka ng inquiry na titingnan mo sana kung ano yung sasabihin, kasi very interested kasi ang taong bayan na panoorin yan, lalo na yung Committee on Public Accountability, dahil dyan binubusisi, saan ba napunta tong pera ng bayan, ginastos niya ba ng tama? Accountable kasi kayo sa tao. Hindi kayo accountable sa Kongreso kasi yung congressman dyan, mga congressmen dyan, representative lang yan, no, ng taong bayan. Yung para kayong nakaharap sa more than 110 million Filipino people pag nandiyan kayo sa committee. Sapagkat yan, ang naglagay niyan sa Kongreso, yung mga committee members na yan, taong bayan. So imagine mo kapag nasa legislative inquiry ka, taong bayan na nakaharap sa iyo at nagtatanong sa iyo, at yung mga katanungan na yan ay inihatid lamang ng mga representatives nila. So may pananagutan kayo sa taong bayan at dapat humaharap kayo ng tama dyan at hindi kayo yung pasok sa mga exceptions to the rule. No? At dapat may pananagutan kayo, may accountability kayo. Sana sagutin nyo ng tama. Kung wala naman kayong tinatago, bakit kayo lumalabas sa opisina o sa kwarto ng isang legislative inquiry in aid of legislation? Parang hindi naman tama. Paano naman ng taong bayan na nagtatanong kung ano ang nangyari sa mga salapi na ipinagkatiwala sa inyo ng taong bayan? Dahil yan, pera yan ng bayan, pinagpawisan yan, no, pinagtuluan ng pawis yan through in the form of taxes na ibinayad sa gobyerno. Sana sa susunod ay makisama ang mga elected and appointed public officials na kapag may ganitong legislative inquiry ay galangin ninyo ang committee hearing. At vice versa, yung mga kongresista din, no, wala tayong kakampihan, yung mga kongresista din ay sundin ninyo yung mga rules of procedure dyan sa Kongreso at huwag din aabusuhin ang inyong kapangyarihan at kapag nag-invoke ang mga resources speaker or testigo ng kanilang right against self-incrimination and the right to remain silent, lalong-lalo na kapag may kaso na, ay dapat respetuhin natin ang kanilang mga constitutional rights. Okay? So sana may naintindihan na naman tayo tungkol sa refusal of the resource speaker or the witness
not to take the oath or affirmation before the start of the legislative inquiry. So hanggang dyan na lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Yun. Salamat, Attorney Rene. Thank you very much. Alright. So, yun nga sinabi ni Attorney Rene, mga kabsat, no? Na talagang tawag nito. It's either resource speaker or ano yung isa? Resource speaker or witness. Kailangan mag-take ng oath para paniwalaan yung mga pinagsasadal. Kung hindi, daldal lang siya ng daldal dyan, walang kwenta yun. So, yun din siya sabi ni Kwan, ni Attorney Luisito kanina, no? Na talagang, wala rin silbi mga pinagsasabi niya. Ang problema, attorney pa man din siya, di ba? Itong si Bibi Pusit. But anyway, wabsat, grabe. So, talagang ginawa niyang katawa-tawa yung sarili niya. Tapos paglabas niya, no, na-ambush interview siya, no? Kung ano rin yung mga pinagsasabi niya, no? Tsaka yung mga pinagtatanong, mga pagtatanong ng mga nag-ambush interview, very obvious. So, ayun mga kabsat, ayan, narinig natin yung mga attorney na nagsalita regarding dito sa ginawa ni VP Pusit Sara. So mga kabsat, anong oras na ba? It's already 11:45 p.m. So hanggang sa muli mga kabsat, magkita-kita ulit tayo. So marami pa tayong dapat pag-usapan. No? Babawi si Maestro. Bukas, bawi tayo mga kabsat. So Maestro Paul is signing off. It's already 11:45. Maraming salamat po sa mga nandyan at nagstay po sa ating live stream. Thank you very much. Good night mga kabsat. Have a blessed night. Bye-bye.